kahirapan, karalitaan, karukhaan. Nagpupumiglas makapasok sa Pilipinas ang silahis na tatanglaw sa bayang tumatangis. Pagmasdan natin ang ating paligid, mga natataas ang tore, mga matatayog na mga gusali, di mali parang uwak na pagmamayari ng mga mamumuhunan. Sa likod ng mukha ng progreso, sa likod ng mga nakatirik na bantayog ng pag-unlad ng ekonomiya, minsan ba'y itinuon natin ang ating balintataw sa mga batang nagpapakalat-kalat sa mga lansangan, sa mga inulila at pinabayaan na lamang upang makibaka sa kuko na liwanag at dilim. Pagmasdan natin ang paghihirap ng mga mararalita, pagmasdan natin ang kanilang patuloy na krusada. Pakinggan natin. Sa loob ng ating tahanan, laman ng balita ang pagtaas ng gross domestic product ng ating bansa mula 1,887,141 piso patungo 2,078,621 piso. Sa labas naman, walang humpay ang pagbusina ng mga magagarang kotse sa sasakyan. Pilit na nilulunod nito ang umid. Ngunit mariing palahaw ng 2,335 Pilipino na hanggang ngayon ay wala pa rin permanente o disenteng hanap buhay. Pakinggan natin ang pagkalansing ng mga barya ng mga ordinaryong mamamayang pilit na pinagkakasya ang maliit na kita upang matustusan ang walang hanggang pangangailangan ng kanilang mag-anak. Langhapin natin ang bango ng bagong laba, bagong sampay at bagong plansyang mga damit, mga bestida at mga blusa, ang amoy ng bagong linis ng mga aparador at bagong lutong ulam na humahalina sa atin tuwing tayo ay uuwi sa ating mga tahanan. Ngunit, madalas, tinatakpan natin ang ating mga ilong sa tunay na amoy ng lipunan. Sa masangsang na amoy ng estero, kanal, ilalim ng tulay, imbakan ng basura, na araw-araw tinitiis hanggang sa mamanhid ng ating kapwa Pilipino upang magkaroon lamang na mapagpapahingahan ang kanilang katawang pugbog at pagal. Amoyin natin ang bawat patak ng dugot luha ng mga anak pawis, ng mga obrero, ng mga walang maayos sa tirahan. Damhin natin ang sariwang hangin ng bentilador at ang nakagiginaw na lamig na nagmumula sa aircon. Napakasarap sa pakiramdam. Nakapapawi ng pagod habang nag-aaral, nagpapahinga at nagtatrabaho. Gayunpaman, sa kamunting init na ating nararanasan, tayo ay kaagad-agad na nagrereklamo. Habang ang ating mga kapatid ay nakabilad sa alinsangan ng araw upang kumita lamang ng pera. Nanginginig sa lamig ng gabi sapagkat walang saplot na magsisilbing kanilang panangga sa mapanlupig na panahon. Damhin natin ang pintig at pulso ng kalakhang lipunan. Lasapin natin ang pagkaing inihahain sa ating hapag araw-araw, minsay masarap, minsay matabang, minsay simot natin, minsan na may hindi nating maubos-ubos. Minsan ba'y sumagi sa ating isipan na halos 26% ng ating mga kababayan ang kumakalamang sikmura, ang hindi nakatitikim ng sapat at masustansyang pagkain ng 3 beses sa isang araw. Lasapin natin ang kanilang pagkadayok-dok, lasapin natin ang pagkauhaw ni Juan de la Cruz. Sa ating pagmamasid, pakikinig, paglanghap, pagdama at paglasap, ating nararanasan ang kasalimuotang kinasasangkutan ng inang bayan. Isang kasalimuotang waring kabalintunaan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng gradong ipinagkaloob sa ating ng mga respetadong surian, tulad ng Moody's at ng Standard & Poor. 12 milyon ang patuloy na lugmok sa tila walang hanggang bangin ng karukhaan. Nakalulungkot, nakakapagpagabag, kaya namang upang sumilay sa ating bayang, tumatangis ang silahis ng pag-asa at tunay na kaunlaran, nararapat lamang na surian at pagnilayan natin ang isyu ng kahirapan. Ano nga ba ang punot dulo ng kahirapan? Bagamat 3 milenyo nang nagsisikap ang pamahalaan at ang mga indibidwal upang masugpo ito, bakit patuloy pa ring hinaharangan ng ulap ng kahirapan ang silahis ng kaunlaran? Mula sa theoretical na punto de vista,
Hindi natin makakaila, nakaputol na ng bawat sistemang pang-ekonomiya at kapan. Hindi maaaring itali ang suliraning ito sa malayang pamilihan lamang. Sa katunayan, ang sosyalismo at komunismo ay pagbabalat kayo lamang para sa makasarili at hindi makataong kapitalismo ng Estado. Makikita naman natin na ang tunay na ibinubunga ng ideolohiyang Marxist, Leninist, Maoist ay hindi pangmatagalang pag-angat ng kalagayan ng mga proletarya, kundi mapaniil na pamumuno ng iilang nagpapatakbo sa Estado. Bukod pa rito, ang pagsusil sa kalayaan ng pribadong pagmamayari at mga kaugnay na karapatan ay pagsupil din sa kalayaan at kakayahan ng tao na palaguin ang sariling ekonomiya at mapalago ang ekonomiya bilang isang pamayanan. Ang ganitong anyo na pagbabalat kayo ay walang idinudulot na maganda sa parehong panig. Sa halip na maging magkatuwang ang pamahalaan at mga mamamayan, nagkakaroon ng kawalan ng tiwala sa isa't isa. Magkahiwalay at magkatunggaling interes lamang ang kanilang isinasaisip. Tulad na lamang ng ating natunghayan sa kwento ni Dagda, isang mito mula sa Irlandes. Sa kabilang banda, tayo sumasaguli sa pahayag ni San Juan Pablo Ikalawa sa kanyang Liam Encyclical Centesimus Annus patungkol sa kapitalismo. Kung ang ibig sabihin ng kapitalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na kumikilala sa napakahalaga at positibong gampanin ng negosyo sa pamilihan, ito ay mahina. Gayunpaman, kung ang ibig sabihin ng kapitalismo ay isang sistema ng kalayaan na hindi nakasalig sa isang balangkas na itinakda ng batas at labis na nakasentro sa absolutong kalayaan ng tao, ito ay hindi mahina. Ang ganitong nosyon ay isang propaganda lamang. Bagamat walang perpektong anyo ng merkado, hindi maaaring ilagay ang bintang sa mga estruktura sapagkat ang mga ito ay pawang ginawa at pinagagalaw ng tao. Bagkus, natapos ang masusing pagsusuri at pagninilay, mahihinuha natin ang dalawang punot dulo ng kahirapan. Una, hindi natin ilalagay ang tao sa sentro ng ekonomiya. Ito ay pinuno ng teologo na si Benedicto XI sa kanyang liham encyclical na Caritas in Veritate. Idinagdag pa niya na ang epekto nito ay ang pagbukas ng diwa ng pagmamahal at hustisya na siyang pundasyon ng buhay ng pagkumiya. Tulad nga na sinabi ni Papa Francisco sa Laudato Si, sa sobrang bilis ng pag-inog ng globalisadong mundo, sa halip na iaambra natin ang ekonomiya sa tao, ito ay inaambra natin sa teknolohiya o teknokrasya at pera o consumerismo. Ating isa-isip ng implikasyon ng Tselem Elohim ng pagiging kawangis ng Santissimo Trinidad ay ang dignidad ng bawat tao bilang tugado ng sanglikha at ng ekonomiya. Ikalawa, hindi natin inilalagay ang nakalarami sa sentro ng ekonomiya. Masyado tayong nakatuon sa ating sarili. Itinuturo sa atin ng mga unang pahina ng banal na aklat ang tunay na diwa ng kabash o panunupi at trada o paghahari. Tungkulin natin maghasik at palaguin ang lupa tulad ng isang mabuting magsasaka. Tungkulin natin maging mabubuting haring namumuno ng may awa at habag na pinaglilingkuran ng mga aba, ang mga inaapi, ang mga walang tirahan at ang mga lungkot. Huwaran natin ang pinuno sa Salmo at hindi ang tirano sa Ezekiel. Ipinuntong nga sa Gaudium et Spes ng pastoral na dokumento ng ikalawang konseho ng Vatikano at binigyang diin sa katipunan ng doktrinang panlipunan ng simbahan. Ang lahat ng bagay dito sa mundo, kahit legal at pribadong pagmamay-ari ng isang individual, ay para sa lahat. Hindi masama ang pagiging mariwasa. Ang masama ay ang labis na pagkagumon sa salapi na ating nalilimot ang kapakanan ng iba, lalo na ng mga kapatid nating patuloy na umaasa sa silahis na papawi sa kanilang pagtawis. Upang suminag ang silahis na siyang papawi sa kulay agulap-ulap ng kahirapan, dapat ay ating mapasinaya ang apat na pagbubukang liwayway sa lipunan. Ang apat na pagbubukang liwayway na nakatuon sa umagang kaiganda para sa mga anawin, para sa mga taong nasa laylayan. Una ay ang pagbubukang liwayway sa pamahalaan. Dapat kumilos ang mga lingkod bayan at hindi magpasilaw sa mga makabagong loreley. Hindi magpaalipin sa salapi at kayamanan, kapangyarihan at makamundong bagay. Dapat silang tumaya at maglunsad ng mga makatao at epektibong proyektong naglalayong maitawid ang mararalita at ang mga karaniwang pamilyang Pilipino.
tulad ng pagbibigay ng mga pabahay at pagpapaigting sa mga programa ng kagawaran ng kagalingan, panlipunan at pag-unlad. Ikalawa ay ang pagbubungan ni Wayway sa pribadong sektor. Dapat kumilos ang pribadong sektor at isabuhay nila ang aral na nakapaloob sa alamat ng araw at gabi. Ang pangangalaga sa kapaligiran tungo sa likaskayang pag-unlad. Dapat silang tumaya upang sa kanilang pribadong pagmamayari at pagnenegosyo, mabigyan nila ng oportunidad ang mga mahihirap na magkaroon ng kita sa pamamagitan ng pagbibigay ng karampatang puhunan at partisipasyon o kooperasyon sa mga negosyong may maliit o katamtamang saklaw. Ikatlo ay ang pagbubukaw ni Wayway sa mga institusyong pangrelihiyon. Dapat kumilos ang mga institusyong panrelihiyon upang maihatid ang mabuti at mapagpalayang balita sa mga biktima ng kanser ng lipunan at iwaksi ang palasak na pagpapalayas sa mga namamalimos mula sa pintuan at puso ng simbahan. Dapat silang tumayo upang ang iglesia ay hindi lamang magsilbing guro ng doktrinang panlipunan na nakatayot nangangaral mula sa doradong pulpito, kundi tunay na inang kumakalinga, lumulusong sa sanaw ng putik at naghahatid ng mga proyektong pamparokya at pandiosesis tulad ng Pondo ng Pinoy, Segunda Mana, libreng pakain, misyong medikal at serbisyo para sa mga biktima ng tunggalian sa iba't ibang panig ng daigdig. Ika-apat ay ang pagbubukang liwayway sa mga pamilya at kabataan. Dapat kumilos ang mga pamilya upang maikintal sa puso't isip ng mga kabataan ang eukaristikong kultura ng pananagutan at pagbibigayan. Dapat kumilos tayong kabataan upang maging mulat at may kamalayan tayo sa tunay na nangyayari sa lipunang ating kinagagalawan. Dapat tumaya ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagkupkup sa mga mag-anak, lalo na ngayong malapit na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Dapat tumaya tayong kabataan, makiisa tayo sa tunay na pag-inog ng mundo, sa tunay na pagkilos ng lahat ng sektor ng lipunan, at maging ningas ng pagbabagong panlipunan sa ating paaralan at pamayanan sa pamamagitan ng mga imersyon at iba pang gawaing pansibiko. Oo, meron pang silahis sa bayang tumatamis. Sapagkat si Jesus ang pinakamababa at pinakadakila sa lahat ng mga anaw at anawim, ng mga mabababang loob at ng mga umaasa sa Panginoon, sapagkat mula sa kanyang tagiliran, bumabalong ang bukal ng dugo at tubig na pumapawi sa luha ng mga tao nasa laylayan ng lipunan. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumupukaw sa pagpapaalam sa ating lahat na magmasid at dumanas, na sumuri at magnilay, na kumilos at tumaya.